Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Binastos pa nila ako. What is the law and what Pakinggan ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte. You're a law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Yeah. Now you're hiding this scoundrel, this fugitive. When I think it's totoo yung sinasabi ng karamihan when they were asked, even political analysts, Duterte was a game changer sa Pilipinas. There was a clamor of a different type of politician Kumbaga, siya yung nagbukas ng bagong identity ng isang politiko na pag tumakbo ka, dapat marunong kang magmura. Dapat wala. Ang problema lang, gagagamit din naman sa iyo pagdating ng panahon, which is ito yung nangyayari. So, yan yung parang totoo yan. Bago tayo mag-continue sa ating kwentuhan, again, maraming salamat sa mga walang sawang support sa akin sa kay Ma'am Corclea ngayon sa ating podcast. Also, if you have any questions kay Ma'am Corclea during our live, try po natin yung basahin. Or pag mamaya po, pwede kayo mag-comment. At saka sa mga magre-replay, nakita po natin sa comment section niya, we will try to answer it. And also sa mga tao po na gusto pong mag-support sa ating channel, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. At gamitin niyo po yung phone ninyo, pwede niyo po ma-scan yung QR code dito sa ating podcast para po makafollow kayo sa iba't iba po nating social media platform. Ayan. So, going forward dito sa ating pinag-uusapan and alam ko there are a lot of things that we can talk about dito sa issue na to. But I think setting an end to this topic lang. I wanted to get your reaction. If you be part of the legal counsel ng mga EJK victim or the prosecutor attorneys dito sa ICC, ano po sa tingin ninyo personally, yung mabigat na kinakaharap nila, even if yung ebidensya is sabihin na natin sobrang laki against the former president. At saka ICC license. Hindi lang sila licensed na attorney sa bansa nila. Sobra. And Ma'am Carg, I think because this is for me special live podcast natin kasi close sa heart ko tong issue na to. I think last words na niyo masabi sa mga EJK victims at this moment in time. Yeah, at para po sa mga nakikinig sa atin, maiintindihan niyo kung gaano kabigat 'tong topic natin today. Kasi ang pinag-uusapan po natin ay kapwa Pilipino. Kami po nasa ibang bansa na kami, ganito pa kami magkuwentuhan. Ano po pa kaya yung mga kamag-anak, kapatid, asawa nung mga mismong namatayan? Gaano kahirap, ilang Pasko, ilang birthday, ilang pagkakataon na sana'y kasama nila yung mahal nila sa buhay pero patay na, pero nawala na. Gaano kahirap yung agony, 'di ba? Na dinadala nila up until now. Ito nga hindi rin maintindihan ito ng mga DDS. Saan ka nakakita sa mundong ibabaw na uulitin mo ulit after how many years? I-recount mo yung mga exact moment paano yung kamag-anak mo sa harap mo. Uulit-ulitin mo yun. And both of us, we know kasi we're on the medical side of spectrum sa profession namin, napakahirap ulitin yun. Kasi babalikan mo yung sakit yung tindi nung emosyon na yun. And for anyone, Pilipino ka pa lalo na, sinusuportahan mo si Duterte, kailan mo inintindi yung paghihirap ng mga pamilyang involved dito? Gaano kahirap na yung picture ng asawa mo, makikita mo ulit doon, na araw-araw mo nang ibinuburol yung sama ng naramdaman mo that time, pero ipapakita ulit. Na yung mga picture ng bata, for some reason, for any kind of reasoning, I cannot atone na sinasabi ng mga DDS na hindi totoo yan, gawa-gawa. Sinabi ni Kaufman na overact lang. It doesn't make any sense kasi buhay to ng taong nawala, 'di ba? Yun yung parang punto ko. And I guess, panghuli na, and this is my point on our podcast, dito natin makikita that our discussion remind us, tulad din ng sinabi ni Ma'am Cart, justice does not move quickly, but it moves steadily. Kahit matagal, gugulong pa rin. Ang question dito, hindi na question dito kung ang mundo ay nanonood sa proceeding na to at kung makokonvict si Duterte. Pero ang huling bagay na makikita natin sa proceeding na to is ano ang sasabihin ng pagkakataon, ano ang sasabihin ng history
sa ganitong sitwasyon? Importante bang makakuha ng hustisya yung mga biktima o importante makakuha ng hustisya yung dating Pangulo? Dito natin makikita yon dito sa susunod na mga proceedings.